First time mo bang mag-travel abroad? Hindi mo ba alam kung anong gagawin sa airport, saan unang pupunta? So in this video po, i-guide ko po kayo. Hello everyone! It's me, Hanilith, and kung bago po kayo dito sa channel ko, I have a German husband and sinishare ko po dito yung mga experiences namin from our first meeting sa Maldives, getting married in Denmark, and hanggang sa nakarating po ako dito sa Germany. So ano-ano ba yung mga travel requirements, yung Philippine immigration experience ko. So baka makatulong po yung mga videos ko. Please subscribe po and click the notification bell para ma-notify po kayo sa upcoming videos na gagawin ko. So first po, pagdating nyo sa airport, sa security check sa entrance, madalas po nilang hinahanap doon is yung plane ticket nyo and yung COVID test result. So dapat prepare nyo po yung requirements na yon. After sa security check, doon naman kayo sa x-ray machine kung saan doon nyo ilalagay yung mga bagahe nyo, yung mga luggage nyo, yung lahat ng gamit nyo, dapat ilagay nyo po doon sa x-ray machine para ma-check kung ano yung mga laman doon. And then after po doon, pag nasa loob na kayo ng airport, check nyo po kung ano po yung flight number nyo and ano po ba yung airlines nyo. Tandaan nyo po yun. And diretso po kayo sa, may makikita po kayo na malaking screen. Malaking screen doon. Madalas nasa harapan po yun ng mga upuan. May malaking screen doon. Makikita nyo po doon kung anong gate mag-o-open yung airlines nyo. Nakasulat po doon yung flight number, yung airlines, yung gate number kung saan po siya mag-o-open for check-in, and yung kung open na ba sila or hindi pa. So, anong oras ba dapat mag-check-in? Mag-o-open po sila for check-in 4 hours before flight. So, for example, 6 p.m. po yung flight nyo. So, mga 1 p.m. or 2 p.m., open na po yung airlines for check-in. Kaya check nyo po talaga yung time. Yung time ng flight nyo. Wag nyo po talagang kalimutan yun. So, dapat early po kayo pupunta sa airport. 3 to 4 hours before your flight, dapat nandun na kayo sa airport. Saan ba makikita yung gate number? Sa airport po, malaki po yung mga nakasulat na gate number. So, hindi po kayo mahihirapang maghanap. And if ever, kung hindi nyo po makita, pwede po kayong magtanong sa guard kung saan po ba yung gate number, ganto. So, after nyo mag-check sa screen, yung malaking screen, makita nyo din yung flight number nyo, yung airlines, and yung gate number kung saan mag-o-open ng check-in yung airlines nyo. Yun, hanapin nyo na po yung gate number para makapag-check-in. So, after po na makita nyo yung gate number, makikita nyo yung airlines doon na nag-open na sila for check-in, mag-check-in na po kayo. And, ano ba yung ginagawa sa check-in? Doon, chine-check po yung flight nyo, i-check-in nyo po yung baggage nyo, i-check po yung mga documents nyo. Depende po yun sa purpose of travel. So, if ever na tourist kayo, iba po yung documents na hahanapin nila. And if ever na for employment yung travel nyo, iba din po yung documents na hanapin nila. So, dapat prepared po kayo. Prepare nyo po yung mga documents nyo. Kung may malaking baggage po kayo, or malaking bagahe, malaking luggage, dun nyo po i-check-in sa check-in counter. So, after nyo po mag-check-in, bibigyan po kayo ng boarding pass. So, ganito po yung boarding pass na ibibigay. For example, ganito, boarding pass. Ano ba yung nakalagay sa boarding pass? So, dito nyo po makikita kung anong oras mag-open yung boarding gate. So, kung anong gate number kayo pupunta. And yung seat number nyo. So, dito nyo po makikita, wag nyo pong walain yung boarding pass nyo para hindi kayo magkakaproblema. So, after nyo po mag-check-in, may boarding pass na kayo, diretso po kayo sa Philippine Immigration. Before po kayo papasok sa Philippine Immigration, dapat makapag-fill up po kayo nung departure card. So, saan ba nakikita yung departure card? Nasa gilid lang po yun ng entrance ng Philippine Immigration. And minsan, sa check-in counter, ay nagbibigay na din po ng departure cards. Maliit lang po siya na papel and fill upan nyo po yun. And huwag nyo din pong walain yun kasi kukunin po yun sa Philippine Immigration. So kapag nakapag-fill up na po kayo ng departure card,
pwede na po kayong pumasok sa Philippine Immigration. Pero may security check din po doon. Ano ba yung hahanapin nila? At titingnan po nila yung departure card and yung boarding pass nyo. So, kapag meron na po kayong boarding pass, pwede na po kayong pumasok sa Philippine Immigration. At chine-check nila doon yung visa mo, yung mga travel documents mo, lahat-lahat. And doon po sa Philippine Immigration, mangyayari yung offload. Hindi kayo makaka-board sa plane kapag may documents sila na hinanap and wala kayong maibibigay, wala kayong maipapakita. So, kapag incomplete yung documents nyo, possible na ma-offload kayo, hindi kayo makakapag-flight. So, dun po yun mangyayari sa Philippine Immigration. So, dapat over-prepared po talaga kayo. Kapag complete documents po kayo sa Philippine Immigration, sila po yung magtatatak sa passport nyo kapag ready to go na kayo, na pwede na kayong mag-board sa plane. Sa Philippine Immigration po talaga yung nakakakaba for me. Doon ako kinakabahan and na-trauma ako kasi doon po ako na-offload sa Philippine Immigration last time nung Maldives travel ko. So, doon kapag, ewan ko ba, nung Germany travel ko, kinakabahan din ako talaga kahit complete documents ako. Kasi yun nga, na-trauma ako na ma-offload. So, kapag complete po yung documents, satisfy sila sa mga sagot mo sa interview. So, dun tatatakan po nila yung passport nyo. And kapag natatakan na po yun, meaning ready to go na po kayo, ready to board na kayo sa plane. After sa immigration, hahanapin nyo na po yung gate nyo, yung boarding gate. For example, ganito, diba? Ganito po yung boarding pass. For example, Qatar Airways kayo. And then makikita nyo yung departure time, kung anong oras lilipad yung eroplano. And then, yung boarding gate, ito yung time, kung anong oras mag-open yung boarding gate na pwede na kayong pumasok sa eroplano. And then, ito yung gate number. So, after nyo po sa immigration, tingnan nyo po yung gate number nyo. Ito, yung gate number. And hanapin nyo po, kasi dito po sa gate number na to, dito po kayo papasok, papunta sa eroplano nyo. Kaya, after nyo sa Philippine Immigration, diretso nyong hanapin yung gate number. Hindi rin po kayo mahihirapan sa paghahanap ng gate number kasi yun nga, nasa taas po yun, may mga signage po. So, if ever makikita nyo 101 to 110, gate 101 to 110, and then yung arrow niya to right side. So, yun, since gate 107 kayo, punta kayo doon sa right side. Pag nandun na kayo sa gate nyo, sa boarding gate, for example, yung flight nyo is 6 p.m. and then ang time is 4 p.m. So, doon na lang po kayo maghintay sa boarding gate nyo. Tandaan nyo po talaga yung flight number nyo. So, kapag open na po yung boarding gate, so pwede na po kayong pumasok sa eroplano. And ang ipapakita nyo po doon bago kayo makapasok sa eroplano is yung boarding pass nyo. Kaya wag nyo po talaga itong walain. So, pakita nyo po yung boarding pass and sa boarding pass makikita nyo po yung seat number nyo kung saan banda po kayo uupo. And then, pagpasok nyo po sa eroplano, may flight attendant na mag-aabang. And then, pakita nyo po yung boarding pass nyo kasi titingnan po nila yung seat number nyo. So, tulungan po nila kayong ituturo kung saan po yung seat number nyo. Kaya wag po kayong mag-alala. If ever na hindi nyo po makita yung seat number nyo, pwede po kayong magtanong sa flight attendant. So, yun, kapag makita nyo na yung seat number nyo, upo na kayo, ready na kayo sa pag-board ng plane. Kapag may connecting flight po kayo, nung pag-check-in nyo pa lang, bibigyan na po kayo ng 2 boarding pass. Yung first na boarding pass, for example po, yung destination nyo is sa Germany. And yung connecting flight nyo is sa Qatar. So, 2 boarding pass po yung makukuha nyo pag check-in nyo. So, first na boarding pass is Manila to Qatar. So, ito yon. So, ito po yung Manila to Qatar. Ito po yung boarding pass na ipapakita nyo first flight. And then, pag nag-arrive na po kayo sa Qatar, yung isang boarding pass naman ang ipapakita nyo kapag mag-board na kayo ng gate. So, i-share ko po yung experience ko, connecting flight ko sa Qatar to Germany. So, pag-arrive po sa Qatar,
paglabas niyo po ng eroplano, wag wag po kayong kabahan or wag po kayong matakot. Basta magbasa lang po talaga kayo sa mga signs. So since connecting flight po kayo, makikita niyo po yung sign na connecting and then arrow. So for example, paglabas niyo ng eroplano, 'di ba? Makikita niyo pa yung exit, saan kayo lalabas. And then yung sa exit, pag nakalabas na po kayo, hindi exit na lalabas ng airport ha, exit sa eroplano. So yun, kapag makita nyo yung exit doon, and then makikita nyo po yung connecting and then yung arrow, meaning kung connecting flight po kayo, doon po kayo pupunta. Paglabas nyo po ng eroplano and then makikita nyo yung sign ng connecting, doon makikita nyo po yung mga gate number again. Gate number. And then, may malaking screen din po sila doon. Again, tandaan nyo po talaga yung flight number nyo. Makikita nyo po sa boarding pass, yung flight number, ito po yun. Flight QR69. So, yan po yung flight number ko nung nag-connecting ako sa Qatar. Tandaan nyo po yung flight number nyo and yung departure time and yung boarding time. Departure time meaning kung anong oras po lilipad yung eroplano, and then yung boarding time kung ano pong oras pwede na kayong pumasok sa eroplano. So yun, tandaan nyo po talaga yun kasi baka mapag-iwanan ulit kayo ng eroplano. Mahirap na nasa Qatar pa kayo, nasa connecting country pa kayo. Wala pa kayo sa country of destination. Mahirap na. Kaya mag-focus po talaga kayo sa travel nyo, mag-focus kayo sa boarding pass nyo. So, yun po talaga ang una nyong hanapin, yung malaking screen kung saan dinidisplay yung flight number and kung saan gate magbo-board. Kapag nakita nyo na po na may assigned gate na yung flight number nyo, maghanap na naman ng gate number. Pero hindi po talaga tayo mahihirapan maghanap ng gate number kasi yun nga, malaki po yung sign. So, magbasa lang po talaga tayo and hindi tayo mawawala. So, if ever mahirapan man tayong maghanap, syempre, I'm sure hindi naman kayo mag-a-abroad na hindi marunong mag-English, 'di ba? Kahit sa basic lang. So, kahit nasa ibang bansa na tayo for connecting flight, makakapagtanong pa rin tayo in English kasi yung mga nagtatrabaho po sa airport is mostly nakakaintindi sila ng English and nakakapagsalita sila ng English, kaya hindi tayo mahihirapan. So, yun, wag na wag po talagang mahiyang magtanong and talasan po natin yung mga mata natin, magbasa po talaga. I'm sure na hindi tayo mawawala and I'm sure hindi kayo mawawala sa airport or hindi kayo magkakaproblema. So, yun po, kapag nakita nyo na yung gate nyo, maghintay na lang po kayo kung anong oras yung boarding time na pwede nang pumasok sa eroplano. Nung travel ko to Germany, sa Qatar, nung nag-board na kami sa plane, ang hinanap lang is yung boarding pass and passport. Yun lang po yung hinanap nila, yung visa. After po nun, nung nag-arrive na kami sa Germany, hindi rin mahirap kasi yun nga, may exit, 'di ba? Magbasa lang talaga, may sign ng exit kung saan lalabas and immigration, kung saan yung exit, saan yung baggage counter. Kapag may connecting flight po pala kayo, hindi nyo po kailangan kunin yung bagahe nyo kasi diretso na po yun sa airplane kung saan po yung next na flight nyo. Saka nyo na po kukunin yung bagahe nyo kapag nasa country of destination na po kayo. Huwag po kayong mag-alala, hindi po mawawala yung bagahe nyo. So far na nagta-travel ako, hindi pa naman nangyari yun na mawala yung bagahe ko. So yun po, have a safe flight and wag po kalimutang mag-pray palagi and then talasan ang mata. And kapag nasa airport na kayo, magbasa lang po talaga kayo sa mga signage kahit nasa ibang bansa na kayo kasi usually may English naman talaga. Kaya yun, kung may mga questions kayo, leave your questions sa comment box po kasi nagre-reply po talaga agad ako. Suggestions, kung ano man yung gusto nyong video na gagawin ko. So, thank you po for watching. Bye-bye!